I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. May pinost dito si Abante News Online. Ngayon mga kababayan, dahil sa mga survey ng mga nagdaan, siyempre nakikita naman natin ang Pangulo ay talagang binagsak ng mga anti-Marcos na nagsusurvey. So, pagdating dito sa Senado mga bes, mayroong tinatawag na dito na pinakamabantot. Natatawa talaga ako. Ay, nako po. Pero alam po rin natin, ang pinaka-the best na survey is yung Kalye survey, hindi po ang online, di ba? Ang online survey kasi, hindi po, hindi siya ba patunay, ika nga, fake para sa akin. Kasi, pwedeng dayain yun eh. O, di ba? Like for example, vote online, hindi mo alam yung bumoto, 10 pala yung account niya. Eh, di ba, unfair naman, kay PBBM. Ganon ang ginagawa nila eh. Di ba, pag nag-survey sila sa online survey, tulad itong nakaraan, alam nyo naman, si Falls, ang nagsusurvey yata, for sure, puro DDS ang tinanong nun. Kung online survey yun na, walang panalo si PBBM pag sila ang nagsurvey, no? Yung side nila. Anti-Marcos eh. Pero kung survey na legit talaga, sa Kalye survey yan, sigurado, no? So, dahil dito mga kababayan, kung nakikita nyo dito, itong mga senador na ito po yung pinakamabantot, sabi po rito. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Kulang pa nga yan eh. Kulang nga yun sila eh. As in kulang. Bakit? Anong sabi dito? Basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Sabi dito mga kababayan, Jinggoy Mark Camille Aimee, pinakamabantot sa Senado survey. Dapat si Bongo din, si Bato, si Marcoleta. Sino pa ba? Lalo na si Ruben Padilla. Pinakamabantot talaga yun. Oo, January 10, kahapon to. Ayan, anong masasabi nyo? Mga kababayan? Hindi lang pinakamabantot. Talagang maantot talaga to. Natatawa ako dun sa word na pinakamabantot. Di ako nagsabi niyan guys, yung Abante. Sabi po dito, 6 na senador ang nakakuha ng high unfavorable ratings dahil sa mga kinasasangkutang kontrobersya. Ayon sa result ng pahayag survey ng Publicus Asia Incorporation. Ay nako. Yun nga ang katulad ng sinabi ko, pag face to face ang survey, pwede siya. Pero pag online survey, wala po akong tiwala doon. Totoo po yun, wala po akong tiwala. As in, 100% wala akong tiwala. Pag sa Kalye survey, yan, solid po yan. Diyan mo makikita talaga ang totoong kabantutan ng mga ibang mambabatas. Publicos? Oy, nako. Wala akong tiwala dyan. Sa survey na isinagawa noong December 7, 10, 2025 at nilahukan ng 1,500 respondents, lumitaw ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada na may pinakamataas na net unfavorable ratings na 55% dahil sa mga aligasyon na nagdadawit sa kanya sa mga maanuwalyang flood control project. 55%? Sabagay. Pareho namang nakakuha ng 50% sina Senador Mark Villar dahil sa kontrobersya ng negosyo ng kanilang pamilya sa Prime Water kahit na ibinta na ito sa Lucio Group. Ayan, Lucio Corporation Group. Yung Prime Water kasi mga kababayan, hindi na silang humawak. Ayan, bininta na nga sa Lucio Co Group. Kaya sana maganda ang ang pagmamanage nila kasi kawawa ang taong bayan sa mga taga dyan sa Maynila, lalo na sa Bulacan, Sumusunod sa kanila si Senadora Aimee Marcos na may 48% na unfavorable rating.
bunsod na rin ng baklas ng politik publiko sa revelasyon nitong gumagamit na illegal na droga ang First Family. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nakakuha ng 47%. Ayan, net unfavorable rating dahil sa patuloy na pag-absent nito sa sesyon ng Senado. Sa pool namang isiniwalat ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mga kopya ito ng arrest warrant laban sa senador mula sa International Criminal Court, which is noong ICC noong November 2025. O ayan, sabi pa dito lumatay din si kay Chis Escudero ang aligasyon na tumatanggap ito ng donasyon sa kontraktor noong 2022 election matapos itong makakuha ng 47% net unfavorable rating. Samantala ang mga senador na mabango naman sa publiko ay Senator Benigno Bam Aquino, ayan, Francis Kiko, ayan, Risa, si Aquino nakakuha ng net favorable rating na 54%, kay Pangilinan ay 47%, Hontiveros 46%, ayan. Ang mataas nilang rating ay bunsod umano ng kanilang high public visibility at diligence kahit sa labas ng Senado. Ay, wow. Sa majority ba? Or mga dilaw lang ang bumuboto. Nakasama rin sa top 5 ang dalawang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Senador Christopher Bongo at may 42% favorable rating at Rodanto Marcolita ang pinakakulilat 38%. Ay, ewan. Wow. Oh, ayan. Di ba? Wag tayo masyadong nagpapaniwala pag online survey, guys, ha. Para sa akin hindi yan. Maaring may dayaan diyan. Makikita nyo talaga yung Kalye survey. The best po 'yun. Walang halong biro diyon. Walang machine na ginagamit kundi bunganga lang at fully confident pagtatanong. 'Yun ang pinaka-the best doon. Pero yung mga ganito, anak ko, wag kayo maniwala, sa totoo lang. O, di ba? Yung rating ni Pangulong Marcos Jr. ni PBBM na negative 3, na mas mataas si Sara. Ito, I guarantee that. DDS ang nagsurvey nun. Niwala kayo. Tapos, ito naman ang social media, kinagat nila. Di ba? Siyempre, para alam mo na. You know? So, dahil dito mga best, ano po ang masasabi nyo? Mga kababayan, sila po ang senador na pinakamabantot sa lahat ng mabantot. O, di ba? Hindi po ako nagsabi niyan. Ayan mo. O. See? Jinggoy Mark Camille Army, pinakamabantot sa Senado survey. Natatawa talaga ako. Kaloka, oy. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Sino sa tingin nyo ang pinakamabantot pa? Well, palagay ko yung mga Duterte Black, yan ang pinakamabantot. Kasama yung vice presidente nila. Pero sa social media, makita mo talaga, pinakamabantot yung mga DDS. Kasing sasama ng ugali. Oo, mga bayaran mga yan eh. Oh, nakita nyo ba yung post ni Teo Moreno ba yun? Teo ba yun? Yung isang vlogger? Nasa kanya po yung mga lahat ng pera. Kaya halata, bayaran talaga. Oo. So dahil dito mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong balang humusga. See you again ang my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. There's more. Don't forget to like, hit the bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Okay? Yan ang mga senador na mabantot. Sa itsura pala sa sa mga itsura pa nila, mabantot talaga. Ay, nako, daloka ako. Grabe naman yung caption na ito. Yan. So, yun mga best. See you again on my next upload again. Bye and babus. God bless Philippines. There's more.